May nakita ka bang manok at naisip mo agad na maganda ito, pero alam mo ba na hindi sapat ang kulay o ganda ng balahibo para masabing dekalidad ang isang manok? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang bagay na madalas tinitingnan ng mga bihasang breeder sa unang tingin pa lang. Unang tinitingnan ng maraming bihasang nag-aalaga ay ang kilos ng manok. Kapag alerto ang manok, mapapansin mong interesado ito sa paligid. Mabilis itong tumingin sa mga galaw sa paligid at hindi mukhang matamlay. Kahit maganda ang kulay o katawan, kung kulang naman sa sigla ang kilos, magandang obserbahan pa ito ng mabuti. Sunod ay ang tindig o posture. Ang isang maayos na manok ay kadalasang may balanseng tindig at komportable sa paggalaw. Hindi hirap tumayo at hindi rin mukhang mabigat ang pagkilos. Sa unang tingin pa lang, malaki na ang naibibigay na impormasyon ng tindig tungkol sa pangkalahatang kondisyon ng manok. Isa rin sa mga madaling mapansin ay ang balahibo. Karaniwan, ang maayos na balahibo ay malinis at maayos tingnan. Hindi ito mukhang gusot o napapabayaan. Bagamat hindi ito ang tanging basehan, nagbibigay ito ng ideya tungkol sa pangangalaga at kondisyon ng manok. Huwag lang tumingin sa isang bahagi ng katawan. Mas magandang tingnan ang kabuoang proporsyon. Obserbahan kung maayos at balanseng tingnan ang katawan mula ulo hanggang paa. Maraming baguhan ang agad na aakit sa laki o taas, pero mas mahalaga pa rin ang kabuoang kondisyon. Isa pang mahalagang bagay ay ang ugali ng manok. May mga manok na aktibo at palaging interesado sa paligid, habang may iba namang tila walang gana. Ang pagmamasid sa simpleng pag-uugali ay makakatulong upang mas makilala ang pangkalahatang kondisyon nito. Isa sa mga pagkakamali ng maraming baguhan ay agad bumibili dahil lang sa magandang kulay o magandang litrato. Mas mabuti pa ring maglaan ng oras para obserbahan ang manok. Minsan, sa ilang minutong pagmamasid pa lang, marami ka nang mapapansing detalye. Ang pagkilala sa dekalidad na manok ay hindi lang nakabase sa itsura. Mahalaga rin ang kilos, tindig, kondisyon, at pangkalahatang kalagayan nito. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa GAMEFOWLPH 2.0 para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng manok. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video.